Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang patunay ng pagkakaisa ng kapulisan at ng Mangali Professionals Association Incorporated o MAPA, matagumpay na isinigawa ang isang medical mission na may layuning makapagbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga residente ng Lower Mangali sa Mangali, Tanudan, Kalinga. Sa nasabing aktibidad, matagumpay na naipagkaloob ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Kabilang dito ang libreng konsultasyong medikal at pamahagi ng gamot na isinagawa ng mga miyembro ng MAPA, gayon din ang libreng tuli na pinangunahan ng Provincial Forensic Unit at Provincial Medical and Dental Team, katuwang ang mga voluntaryo. Samantala, ang mga kapulisan ng 1st Kalinga Provincial Mobile Force Company ay nagsagawa ng outreach activity kung saan namahagi sila ng mga school supplies at tsinelas sa mga kabataan bilang bahagi ng kanilang best practice na Project Kabadang. Bukod dito, nagkaloob din ang ilang kapulisan ng libreng kupit at namahagi ng mga informative flyers para sa mga benepisyaryo. Naging mahalaga rin ang papel ng mga kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan, seguridad at maayos na daloy ng programa na nagbigay katiyakan sa kaligtasan at kapanatagan ng lahat ng kalahok sa buong isinagawang aktibidad. Yaman kami kadagiti PNP personnel from Kalinga, PPO, iti inted yung school supplies ken tsinelas, pati iti libre nga pukis, ditoy Mangali, especially ditoy Mantokngan Elementary School. Thank you very much. Ang matagumpay na pagsasagawa ng medical mission ay patunay ng epektibong pagkikipag-ugnayan at sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor para sa ikabubuti ng komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Tanudan, Kalinga, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Precious May Donal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nauwi sa pag-aresto ang ginawang pagtakas ng dalawang lalaki sa isinagawang oplansita ng kapulisan ng Pasig matapos makipaghabulan sa mga otoridad at maaksidente sa Barangay Kapitolyo, Pasig City nitong hapon ng Biyernes, Mayo 1, taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Dexter, 30 anyos at alias Christian, 22 anyos, na kapwa residente ng Western Bikutan, Taguig City. Ayon sa paunang investigasyon, nagsasagawa ng oplansita ang mga tauhan ng Tactical Motorcycle Reaction Unit ng Pasig City Police Station at Barangay Security Force malapit sa isang gasolinahan sa Pioneer Street nang mapansin ang mga sospek na lula ng isang asul na Yamaha Aerox. Sa halip na huminto para sa inspeksyon, pinaharurot ng mga sospek ang kanilang motor na nagresulta sa isang mainit na habulan. Subalit dahil sa pagmamadaling tumakas, aksidenteng nabangga ng mga sospek ang isa pang motorista dahilan ng pagsemplang ng mga sospek na nagbigay daan upang sila ay agad na makorner ng mga kumahabol na pulis.
Sa isinagawang body search na kumpiska mula kay alias Christian ang isang caliber .22 pistol na may kasamang magazine at 7 bala at isang hand grenade. Samantalang nakuha naman mula kay alias Dexter ang isang .45 pistol na may kasamang magazine at 7 bala. 3 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 15 grams na may estimated standard drug price na 102,000 pesos. Matapos basahan ng kanilang karapatan ang mga sospek ay pansamantala silang dinala sa Pasig City Police Station Custodial Facility at naharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy kung sangkot ang mga ito sa iba pang insidente ng krimen sa lungsod. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Muling ipinamalas ng Revitalized Police sa barangay o RPSB team na binubuo ng mga tauhan mula sa Tubo Municipal Police Station, katuwang ang Abra 2nd PMFC sa isang lokal na magsasaka sa barangay Dilong, Tubo, Abra, noong 5 ng Mayo taong kasalukuyan. Voluntaryong tumulong ang mga pulis sa isang lokal na magsasaka sa pagbubuhat at paglilipat ng 27 sako ng bagong aning palay mula sa Bukirin patungo sa kanyang kamalig. Tinatayang mahigit sa kalahating kilometro ang layo nito at may paakyat na daan, dahilan upang maging mas mahirap ang gawain. Kasabay nito, nagsagawa rin ang grupo ng rehabilitasyon ng daanan patungo sa sakahan upang mapabuti ang kaligtasan at accessibility nito, lalo na para sa mga motorsiklong ginagamit sa pagdadala ng ani. Labis naman ang kinatuwa ng magsasaka sa tulong na kanyang natanggap. Ito ay upang maibsan ang pisikal na hirap na dinaranas niya sa pag-aani. Patuloy ang pagsisikap ng PNP na itaguyod ang malasakit, bayanihan at aktibong pagkikilahok sa komunidad, partikular sa mga liblib na lugar ng lalawigan. Sa pamamagitan ng mga gawaing tulad nito, muling pinagtitibay ng RPSB team ng Tubo MPS at 2nd PMFC ang kanilang papel hindi lamang bilang tagapagpangalaga ng kapayapaan at kaayusan, kundi bilang katuwang din sa kaunlaran ng komunidad. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Muling pinatunayan ang lakas ng pagkakaisa at malasakit ng pamahalaan at kapulisan ng matagumpay na naihatid ang tulong mula sa lalawigan ng Sorsogon para sa mga apektadong residente ng Ginubatan, Albay, kaugnay ng phreatic eruption ng Mayon Volcano nitong nakaraang Sabado, Mayo 2, taong kasalukuyan. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Edwin Buboy Amor at sa pangunguna ni Provincial Administrator Franco Eric Orabanilla, katuwang ang Sorsogon PPO sa pamumuno ni Police Colonel Alexi Daniel at iba pang mga ahensya ay matagumpay na naisakatuparan ang maayos at mabilis na paghahatid ng relief goods para sa mga pamilyang nangangailangan. Bilang bahagi ng pagtutulungan, aktibong nakiisa ang kapulisan sa isinagawang repacking ng mga relief goods noong araw ng Linggo upang mas mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong komunidad. Ang koordinadong aksyon ng PNP at ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon ay patunay ng matibay na ugnayan at iisang layunin, ang makapaghatid ng agarang tulong sa oras ng sakuna. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos na ipakita ang epektibong disaster response na nakasentro sa kapakanan ng mamamayan. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Angeli Bionson, nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Matagumpay na nagsagawa ng isang tree planting activity ang mga tauhan mula sa Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa Mount Macagoong sa boundary ng Barangay Saklit sa Danga Mountain Province at Barangay Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Pinangunahan ni Police Colonel Ledon D. Monte, Deputy Regional Director for Operations ng ProCar, ang pagtatanim ng mga piraso ng pine tree seedlings, katuwang ang iba't ibang unit ng kapulisan bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya
Isabela para sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng mas luntiang kapaligiran. Layunin ng programa na makatulong sa reforestation, maiwasan ang pagkakalbo ng kagubatan at mapanatili ang likas na yaman ng Cordillera. Ipinakita rin dito ang pagkakaisa at malasakit ng kapulisan sa kalikasan at sa komunidad. Sa pamamagitan ng ganitong mga gawain, patuloy na pinatutunayan ng ProCar na ang serbisyo publiko ay hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging sa pangangalaga ng kalikasan para sa susunod na henerasyon sa ilalim ng adhikaing Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lizelle Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Naaresto ng mga operatiba ng Isabela Police Provincial Office ang 2 most wanted persons sa magkahiwalay na operasyon itong Mayo 2 at 3, 2026 sa lalawigan ng Isabela. Sa Barangay Rizal Rojas, Isabela, alas 10 ng umaga nitong Mayo 2, naaresto si alias Lucas, 31 anyos, top 6 most wanted person sa kasong 2 bilang ng rape at 2 sexual assault sa ilalim ng Article 266 at Article 266A ng Revised Penal Code kaugnay ng RA 7610. Samantala, alas 8:30 naman ng umaga nitong Mayo 3, naaresto sa Barangay District 3, San Manuel, Isabela si alias Mar, 40 anyos, top 5 most wanted person sa kasong 4 na bilang ng rape, statutory acts of lasciviousness, rape by sexual assault at statutory rape. Pinangunahan ng Rojas at San Manuel Municipal Police Station ng operasyon, katuwang iba pang unit ng IPPO at Police Regional Office 2. Ang mga warrant of arrest ay inisyu ng Regional Trial Court, Branch 23, Rojas, Isabela. Naipabatid naman sa mga akusado ang kanilang mga karapatan alinsunod sa Miranda Doctrine at isinagawa ang dokumentasyon sa himpilan bago ang turnover sa korte. Ayon kay Police Colonel Manuel B. Biringas, Provincial Director ng Isabela PPO, patunay ang pagkakaaresto sa 2 most wanted persons ng dedikasyon ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas. Patuloy naming paiigtingin ang operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Isabela. Mula rito sa Isabela Police Provincial Office, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Sara Jane B. de la Cruz, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Karamihan sa mga Pilipino ang patuloy na nagtitiwala at nasisihan sa serbisyo ng Philippine National Police ayon sa pinakabagong Okta Survey. Batay sa survey na isinagawa mula March 19 hanggang 25 taong kasalukuyan, 63% ng adult Filipinos ang may tiwala sa PNP, habang 61% naman ang nagsasabing sila ay nasisihan sa performance ng ahensya. Isinagawa ang pag-aaral sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondent na may edad 18 pataas. Sa resulta, nanguna ang Mindanao na may pinakamataas na trust rating na 74% at satisfaction rating na may 69%, kasunod ang Visayas. Samantala sa National Capital Region na may 54% tiwala at 52% satisfaction. Sa aspeto ng socio-economic class, mas mataas ang tiwala ng nasa lower income group. Nanguna ang Class E na may 83% trust at 62% satisfaction. Kasunod ang Class D, habang sa Class A, B, C na may tig 42% sa trust at performance. Sa kabuuan, nananatiling positibo ang pananaw ng karamihan ng mga Pilipino sa PNP. Patuloy ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng kanilang mandato na magbigay ng tapat at maayos na serbisyo sa publiko, kasabay ng kanilang pagpapatupad ng PNP Focus Agenda at paigtingin ang ugnayan sa komunidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa Campo Crame, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Positibong tinanggap ng Philippine National Police ang resulta ng pinakahuling survey ng Okta Research kung saan nakapagtala ito ng 61% satisfaction rating ngayong unang bahagi ng 2026. Nagpasalamat ang PNP sa patuloy na tiwala ng mamamayang Pilipino na sumasailalim sa kanilang pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat komunidad. Ayon kay Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Narcatis Jr., hindi pa sapat ang 61% satisfaction rating kaya patuloy pang pagsisikapan ng pamunuan ng pambansang pulisya na maabot ang natitirang 39% upang higit pang mapabuti ang serbisyo sa publiko. Dagdag pa ng PNP, magsisilbi itong inspirasyon upang lalo pang paigtingin ang police visibility, mabilis na pagtugon, pakikipag-ugnayan sa komunidad at sa mga lokal na pamahalaan para makapaghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Muling ipinamalas ng Revitalized Police sa barangay o RPSB team na binubuo ng mga tauhan mula sa Tubo Municipal Police Station, katuwang ang Abra 2nd PMFC sa isang lokal na magsasaka sa barangay Dilong, Tubo, Abra, noong 5 ng Mayo taong kasalukuyan. Voluntaryong tumulong ang mga pulis sa isang lokal na magsasaka sa pagbubuhat at paglilipat ng 27 sako ng bagong aning palay mula sa bukirin patungo sa kanyang kamalig. Tinatayang mahigit sa kalahating kilometro ang layo nito at may paakyat na daan, dahilan upang maging mas mahirap ang gawain. Kasabay nito, nagsagawa rin ang grupo ng rehabilitasyon ng daanan patungo sa sakahan upang mapabuti ang kaligtasan at accessibility nito, lalo na para sa mga motorsiklong ginagamit sa pagdadala ng ani. Labis naman ang kinatuwa ng magsasaka sa tulong na kanyang natanggap. Ito ay upang maibsan ang pisikal na hirap na dinaranas niya sa pag-aani. Patuloy ang pagsisikap ng PNP na itaguyod ang malasakit, bayanihan at aktibong pagkikilahok sa komunidad, partikular sa mga liblib na lugar ng lalawigan. Sa pamamagitan ng mga gawaing tulad nito, muling pinagtitibay ng RPSB team ng Tubo MPS at 2nd PMFC ang kanilang papel hindi lamang bilang tagapagpangalaga ng kapayapaan at kaayusan, kundi bilang katuwang din sa kaunlaran ng komunidad. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lamang po sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at sa aming Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Narcatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.